Asek, ang unang tanong ko, nabanggit ko kanina yung DSWD Innovations Caravan. Ano po ba ito? Paano ito nagsimula? At ano ang pangunahing layunin nito? Well, that's correct, Miss Annie. Meron tayong ginagawa na Innovations Caravan na kung saan ipinopromote natin yung iba't ibang mga programa at serbisyo ng DSWD na nilaunch natin nitong kasalukuyang administrasyon. Isa na nga po dyan yung Walang Gutom Program, kasama of course yung Tara Basa Tutoring Program. Nandyan din po yung Angel Pets, kasama rin ang Pag-abot Program, pati na yung apo ko, yung kwento ni Lolo't Lola, and yung gabay ng kabataan. Ito pong Innovations Caravan, ang layunin nito ay mas ipaliwanag po natin sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na sa mga iba't ibang rehiyon, kung ano po ang mga objectives ng mga programa nito at ano ang mga tinutugunan ng mga issues o problema na kinakaharap ng ating pong mga kababayan. Okay. Okay, So if I may, lalabas pala kung yeah. Asek Irene, hindi lang isa ang dinadala nito. Ano po, maraming featured programs dito po sa DSWD Innovations Caravans na ito, Asek Irene. Bakit tinawag na innovations? Ano yung mga bago o naiiba sa programang ito kumpara dun sa mga usual services ng DSWD? Pwede natin ma-emphasize yan. Meron kayong binanggit na parang pagtuturo dun sa mga apo, if I'm not mistaken, tapos may kusina dyan. Sige nga po, ma-emphasize natin. Asik Irene, go ahead please. Thank you. Yes. Maraming salamat, Miss Annie. So, yung Walang Gutom program is the flagship program of the Marcos Jr. administration na kung saan tinutugunan natin ang problema ng involuntary hunger. Na kung saan nga po nagpo-provide tayo ng monthly food credits to poor households who have been identified by the listahanan and the FIES data na nakakaranas nga po ng involuntary hunger dito sa ating bansa. Currently, nasa almost 500 of around 500,000 household beneficiaries na po yung napasama sa programa. At binibigyan nga natin ng monthly 3,000 pesos na food credits through their electronic benefit transfer card. Ito naman po ay ginagamit nila para bumili ng mura at masustansya ng mga pagkain. And of course, may mga specific conditions na kinakailangan pong gampanan ng mga beneficiaries sa programa na ito bago matanggap yung kanilang food credits na magagamit nga during the redemption periods. Ito po, Miss Annie, para mas maintindihan pa ng ating pong mga kababayan yung layunin ng programa na ito, which is to promote yung pong pag-prepare ng mura, masustansya at masasarap na pagkain, ay nagsagawa tayo ng cook-off challenge. So yung ating pong mga beneficiaries sa bawat rehiyon ay nag-compete sa pag-prepare ng mura, masustansya at masasarap na dishes. At sa pamamagitan ng cook-off challenge na ito ay naipapakita natin at napapagtibay yung pong aim ng programa na pwede talaga tayong maka-promote o maka-prepare ng mura, masustansya at masasarap na pagkain. Lalong-lalo na nga po sa panahon na merong pong mga krisis na kinakaharap ang ating bansa. So again, through this cook-off challenge, mas naipropromote pa po natin ang Walang Gutom program. Kasi yung Walang Gutom program, Miss Annie, hindi lamang ito nagbibigay ng tulong or ng assistance, but we're really promoting behavioral change amongst our beneficiaries. Na even sa kakaunting resources, pwede talaga nating matugunan ang kagutuman at malnutrition sa ating bansa. Now, dahil nga na isasagawa natin itong activity na ito, ay isinasabay na rin natin yung iba pang mga bagong programa na inilunsad ng DSWD nga sa administrasyong ito. Gaya ng nabanggit ko, meron tayong Angel Pets. Dito, we've partnered with PAWS na kung saan nga po yung pong mga nare-rescue ng mga dogs, mga cats ng PAWS ay nadadala natin sa ating pong mga centers and residential care facilities. Kasi merong therapeutic
contribution yung pong pag-aalaga ng mga pets na ito, lalong-lalo na sa ating pong mga clients o mga residents who have been victims of abuse o nakakaranas ng trauma o anxiety, at nakakatulong yung pag-aalaga nga ng pets sa kanilang rehabilitation and recovery. Apart from that, meron tayo rin yung tinatawag natin na Tarabasa Tutoring Program. This is another program of the department launched in 2023. Dito naman po, nagpo-provide tayo ng tulong pinansyal para sa mga mahihirap na mga college students who are enrolled in state colleges and universities. Dito, kinakapacitate po natin sila na maging tutors o maging youth development workers para naman maipagpatuloy nila yung kanila pong pag-aaral through the cash for work modality. But in exchange of the assistance that they receive from the department, sila po ay magtuturo naman sa mga grade school learners, particularly those enrolled in grade 2 or grade 3 in public schools na hirap pa magbasa or are struggling readers. And gayon din po ginagabayan nila yung mga magulang at yung mga guardians para maging first teachers at home ng mga bata po na ito, because napakahalaga na makapacitate din natin sila nang sa gayon matulungan naman nila yung kanila pong mga anak sa kanila pong mga asignatura. So that's the Tarabasa Tutoring Program. Now, we're not just providing aid or assistance, but we're capacitating poor college students to contribute in nation building. Meron din po tayo yung Apo Ko, kwento ni Lolo't Lola, na kung saan nga po, yung pong mga nare-reach out natin na mga lolo at lola mula po sa mga lansangan na totally abandoned na, ay dinadala po natin sa ating pong mga centers for the elderly. Pero sila po, tumutulong din sa mga ibang mga bata nasa center din natin. At tinuturuan din sila magbasa, at tinuturuan din po sila ng mga iba pang mga gawain. Because nakita natin na itong mga elderly people, bagamat nasa sunset stage na po sila ng kanilang buhay, ay maaari pa po rin silang makatulong sa ating pong mga kabataan. And we give value or we give premium to their wisdom, to their knowledge, and we believe that yung pong kanilang mga na-experience during their younger years ay maaari din po nilang maipass on o maituro dito sa mga bata naman na abandoned, neglected, because nakikita natin na marami pa po tayong matututunan sa ating pong mga lolo at lola. So again, this program was launched last year, and nakita natin kung paano po nakakatulong itong mga programang ito sa ating pong mga kababayan. Now, the objective again of the Innovations Caravan is to promote further these programs para mas maunawaan ng ating mga kababayan, and we could elicit support from various stakeholders across the country.